Saan lumugot ng lakas sa nagdaang panahon? Basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit, di tayo mabibigyo. Hanapin ang bawat hamon, baon aral na hamon, na nakila ang katapatan ng Panginoon. Di naririmutin, pahinga ng kasaysayan, paanong pinalingan ng Diyos na mapagpala. Sa ating awit, handog kay Jesus ang tinig, buhay natin na nagbago, biyayang handog ni Kristo. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtatanong saan lumugot ng lakas sa nagdaang panahon?
Alright, so magandang gabi po sa ating lahat and welcome to our Wednesday prayer meeting. Tayo po ba'y handa na maglingkod sa Panginoon? Amen. So purihin po ang Diyos at sa pagsimula po ng ating gagawing pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, tayo po tumayong lahat at bigkasin po natin ang sabay-sabay ang ating call to worship. All together, begin. Salamat sa Diyos sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang buhay kong aba ay nagkaroon ng kahulugan. Ngayon, nais kong lumakad sa aking pananampalataya ng buong katapatan. Nais kong ihandog bilang sanghaing buhay ang aking sarili sa kanyang paanan. Bilang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at tanda ng aking pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ako'y maglilingkod sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Akin siyang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Ako'y tutupad sa aking obligasyon na ibalik at ibigay ang para sa Kanya ng may kagalakan at walang panghihinayang. Ako'y magiging daluyan ng pagpapala at kalakasan sa Kanyang gawain. Aking ilalagay ang salita ng Diyos sa aking puso na siyang magiging gabay sa aking pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aking magagawa sa tulong ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus na aking tagapagligtas at sa paggabay ng banal na Espiritu. Alright, purihin po ang Panginoon at tayo po ay umawit ng isang awitin po. Para sa Kanya, let us sing the song, Silent Night. On the verse 1, ready to sing. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin Mother and Child.
On to verse 2. Ready, sing. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glorious stream from heaven apart. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. On the last verse. Sing, silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Amen. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at mabiyaya sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa ngayong gabi na kami po ay dinala mo sa inyo pong gawain, O Diyos, sa inyo pong tahanan upang purihin ka, upang sambahin ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw po ay matapat at mabiyaya po, O Diyos, kung paano nyo po tinutugon ang aming mga pangangailangan. Ang buhay po na ito, O Diyos, ay tunay po na ito po ibigay mo, Panginoon. Kaya Lord, sana po ngayong gabi, ikaw po ang siyang aming mabigyan ng aming papuri, pasasalamat, Panginoon. At sana po ay ang mga mensahe pong aming mapapakinggan, O Diyos, ay ito po ay mangusap po sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin ang patuloy po na pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming buhay, Panginoon. At gamitin niyo po, O Diyos, ang aming mahal na pastor sa kanya pong pagtuturo. Bigyan mo siya, Lord, ng karunungan at lakas para po ipangaral ang inyo pong mga salita. Panginoon, ikaw po ang aming mapuri ngayong gabi, O Diyos. Makita niyo po sa amin ang kasiyahan at kagalakan, Panginoon, na kami po ay nakakapaglingkod po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita po namin ngayong gabing nakasama po namin, O Diyos. Ikaw po ang kumatagpo sa kanila. Panginoon, dinadalangin po namin na sana po sila po'y makapagpatuloy sa kanila pong paglilingkod, O Diyos. Gamitin niyo po ang gawahin ito, ang simbahang ito, maging man po ang kamanggagawa ninyo, O Diyos, para po sila po'y turuan, gabayan po sa kanilang Christian life. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming service. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. So welcome to Glorious Light Baptist Church at maupo po muna tayo, mga kapatid, sapagkat gusto po nating i-welcome at i-recognize yung mga bisita po natin ngayong gabi. So blessing po dahil sila ay naka-attend po ng ating evangelism and may iba po na second time na pong nakasama natin sa ating church service. Alright, so bisita po ni Preacher Rodel si Ivan. Tama? Amen. Ba to? Icon ba to? Yuhan. Palapakan po na si Yuhan tayo ka, Brother Yuhan. Amen. So, thank you, Brother Yuhan. Thank you. And si James Matthew. So, palakpakan din po natin. Bisita po sila ni Preacher Rodel. And bisita ko po si Brother Raymond. Ayan, amen. Purihin pong Panginoon. And,
Thank you. So ito po ay bisita rin po ni Preacher Alvin, si JC. Palapakan po na si Brother JC. Amen. So thank you. And si Chris Kate. Tama ba? Amen. Tama. So amen. Purihin pong Panginoon. Thank you. And welcome to Glorious Light Baptist Church. Tayo po'y tumayo para po i-welcome ang ating mga kapatiran. Batiin po natin sila, kawayan po natin. Ang tayo po'y masaya, no? Na binabati po ang bawat isa. Kapag tayo po'y masaya ngayong gabi, na tayo po'y naglilingkod po sa Panginoon. Amen? Awit po tayo ng welcoming song. Awitin po natin, kaming lahat ay nagagalak. Verse 1, sing kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling ka. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka. Kawayan po natin ang ating mga kapatiran. Amen. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha Upang makasala ka at nang makapiling pa. Amen. So awit pa po tayo ng masayang awitin po para sa Panginoon. So kayo po ba'y masaya ngayong gabi? Amen. Amen. So let us sing the song, The Banner of the Cross. On the verse 1, we sing, there's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, lead the banner of the cross. Though the foe may rage and gather as the flood, let the standard be displayed. And beneath its pole the soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, For Christ count everything but want to crown Him King. and to crown Amen. Toil and sing, read the banner of the cross. On the last verse. Over land and sea, where every man may dwell, make the glorious tidings known. Of the crimson banner, now the story tell, why the Lord shall claim His own. Marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, neath the banner of the cross. Amen. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay magkakaloob po para sa Panginoon. And basahin po natin ng sabay-sabay 2 Corinthians chapter 9, verses 5 to 9. All together, begin. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready, as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Let us pray. Ama naming Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa lahat ng pagpapala at biyaya niyo po sa aming buhay. Tunay po o Diyos na ang lahat ng bagay na ito ay pagmamayari po ninyo. Ito po'y mga bagay po na ipinagkatiwala niyo lamang po sa amin.
Kaya Panginoon, sa gabing ito po, nais naming ihayag ang aming puso, damdamin o Diyos, na makita niyo po ang katapatan at pag-ibig po namin sa inyo pong gawain, Panginoon. I-bless niyo po, Lord, ang mga kapatiran sa kanila pong pagbibigay. Ikaw po ang mag-bless sa kanilang source of income, Panginoon, at mas lalo niyo pong gamitin ito, O Diyos, para po sa kalaguan pa at katugunan po ng pangangailangan ng inyo pong gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Ikaw po ang aming maitaas sa aming pong gagawing pagkakaloob. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, sige po, maupo na po tayo. At para po sa ating pagbibigay o pagkakaloob ng ating tithes and offering to God, awitin po natin, I'm giving. Sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm loving because I love Jesus. I'm loving because I love Him. I'm sharing because I love Jesus. I'm sharing because I love Him. I'm caring because I love Jesus. I'm caring because I love Him. Amen. So to God be the glory. And pakinggan po natin ang magbibigay po ng special number para po sa paghahanda ng ating puso sa pakikinig po ng salita ng Diyos.
journey like Israel of old. I traveled through the wilderness, so far away from home. Though dangers surround me, though the night is long, the Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, Mr. Hello Phone. I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I need. My beacon and guide, my pillar of power, and I will be strong. I will walk unafraid, with the Lord is my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, and nothing will I fear. The Lord my God will simply pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian to the journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior, my friend, and I will be strong. I will walk unafraid, with the Lord is my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, Because I know He is the Lord of heaven and earth. He is the perfect light of truth, and He is with me everywhere I go. To God be the glory po.
Magandang gabi po sa bawat isa. And once again, welcome sa Glorious Light Baptist Church. And purihin ng Panginoon sa mga tumugtog at umawit as our special number for this evening. And blessing na makita po natin na yung mga kapatid natin ay nagbibigay ng kanilang tanging bilang para sa Panginoon. So handa na po ba kayong makinig ng mensahe ng Diyos? Alright, so once again, tayo po ay tumayo. And please open your Bible in the book of Psalm 92, verses 1 and 2. Ito po ang ating pag-aaralan for this evening. And I hope and I pray na ito po ay maging blessing para po sa ating lahat. Ano po? And verses 1 and 2, sabi po ng Bible, "It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High. To shew forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night." Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay inyo pong tinipon sa lugar na ito para sumamba sa Espiritu at katotohanan. At narito po kami ngayon, O Diyos, mag-aaral ng inyo pong salita. Tunay po na ang mensaheng ito ay gamitin mo para ang bawat isa po sa amin ay tunay na mapagpala, lumago sa pananampalataya. Ikaw po, O Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo po ang mga makikinig, pagpalain mo po ang mga tutugon sa inyo pong kalooban. Salamat po, Panginoon, sapagkat malaya kaming makapag-aral ng inyo pong salita. Tulungan mo kami na makaunawa, samahan mo kami, O Diyos, sa amin pong gagawing pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so please be seated. And gusto rin nating i-welcome yung mga kapatiran na kasama po natin for this evening and even yung mga naka-join at yung mga bisita natin na nandito ngayong gabi. Well, the title of our message for this evening is The Goodness of Thanksgiving. Ano ba ang, kumbaga, tinuturo ng Bible na maganda at mabuti? Kasi nababasa natin sa Bible, it is a good thing to give thanks. Napakabuti na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Well, according to our verses, sabi diyan, it is a good thing to give thanks unto the Lord, to sing praises unto thy name, O Most High. So, binigay ng Bible yung kadahilanan. Bakit kailangan tayong magpasalamat? Giving thanks to God deepens our faith life and enriches our relationship with God. So ito nagpapatunay ng ating tamang relasyon sa Diyos. Kasi hindi naman tayo magpapasalamat sa Kanya kung hindi natin siya kinikilala. Ano ba naman ang ginawa ng Diyos sa atin para pasalamatan natin siya? Ano ba yung bagay na tumatatak sa isip natin? Bakit tayo grateful and thankful to God? Yan yung sinabi ng verse number 2. To show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. So meaning, ang Diyos ay consistent sa Kanyang ginagawa sa buhay natin. Mapaumaga, mapatanghali, mapagabi, ang Diyos ay hindi tumitigil na ipahayag at ipakita yung Kanyang katapatan at kabutihan sa ating lahat. Bagamat kung minsan ang nakikita natin, hirap. Ang nakikita natin, problema. Ang nakikita natin, yung kawalan, yung pagkakasakit, yung mga pagsubok sa buhay natin. So, kaya kung minsan naiisip natin, yung mga bagay na wala sa atin na meron sa iba. O posibleng ginagamit ng kaaway yon para tayo magkaroon ng alinlangan na magpasalamat sa Diyos. Pero kung titignan natin itong mga talatang ito, actually, the whole chapter ng 92, ang pinakikita rito, yung redemption. Yung context, kasi mahalaga yung konteksto kapag tayo nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. So sabi ng Psalm number 92 or chapter 92, nakalagay dito yung redemption, yung salvation na ginawa ng Diyos sa kanila. And not only that, hindi lang yung pagliligtas, bagamat ito ang pinakamahalaga sa tao, yung tayo po ay makatiyak ng kaligtasan. Amen?
Yung masiguro natin na tayo ay pupunta sa langit, yung matiyak natin na tayo ay mawala na sa kamay ng kaaway. So yan ang sabi ng Bible. Hindi lang yung kaligtasan, nandito rin yung provision ng Panginoon. Tandaan ninyo, ni minsan ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Bagamat kung minsan pakiramdam natin, kapos tayo, kulang yung ating pangangailangan. Pero ang totoo, hindi pwedeng magkamali ang Diyos na tayo ipapagkulangin niya. Siguro, marami tayong hinahanap na gusto natin pero hindi yun ang kailangan natin. So marami tayong ginugusto. Kaya nga, kung pag-aaralan natin, ang pagpapasalamat sa Panginoon, pagpapalalim din yan ng pananampalataya. Parang ganito hindi mo pa tinatanggap, pinasasalamatan mo na. Wala pa sa'yo, inaangkin mo na ibibigay sa'yo ng Panginoon. So kaya, yun yung bagay na sinabi po rito ng Psalmist sa chapter 92. Giving thanks to God deepens our faith life. So yung ating pananampalataya ang pinag-uusapan dito. Kasi baka mamaya, akala natin yung pagpapasalamat ay gesture lang ng ating character or attitude. May kinalaman din yan sa pananampalataya natin. Bakit? Kasi yung tinanggap mo, kung yan pinasasalamatan mo sa Diyos, meaning, tinuturing mo na siya ang nagbigay niyan. Hindi yan yung ginawa mo yung sarili mong paraan para magkaroon ka niyan. Kaya ka nagpapasalamat sa Panginoon kasi kinikilala mo na ang Diyos ang nagbigay. So kaya yung pananampalataya mo sa Kanya, nare-realign din. Kaya kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, ang totoo niyan, tinatama din ng Diyos yung pananampalataya natin. Kasi nga, tayo ay nagpapasalamat sa nagbigay ng mga bagay sa ating pong buhay. And then, 3 bagay ang nakita ko, mga kapatid, na nais kong i-share ngayong gabi sa bawat isa. Number 1, the reason of thanksgiving. Tignan niyo po, sa chapter 92, verses 4 to 5, sinabi po, For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. So sinasabi po rito ng psalmist, sa kanyang testimony, ako naniniwala, lahat tayo merong sasabihing kabutihan ng Diyos. Okay? Lahat tayo, meron tayong mababanggit na ginawang mabuti ang Diyos sa buhay natin. You know, in verse number 4, For thou, Lord, hast made me glad through thy work. So, imagine na lang natin, ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo na pwede mong ipagmalaki, na pwede mong sabihin, ito ay kadakilaan ng Panginoon. Napakarami. Alam nyo ho, mga kapatid, sabi ko nga kanina, sa context nitong chapter 92, yung deliverance, redemption, or salvation, ang tinutukoy nila, sila ay pinalaya ng Diyos. Tandaan po ninyo, mahirap maging alipin. Kahit sa anong bagay, mahirap maging alipin. Alipin ng bisyo. Ang hirap. Alipin ng kasalanan, mahirap. Alipin ng kaaway ni Satanas, mahirap. Pero ang sabi ng Bible, doon sila pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin. Okay lang sana kung alipinin tayo kung Diyos may karapatan naman siya dahil siya ang gumawa sa atin. Tama po ba? Siya naman talaga ang may-ari sa atin ng lahat. Kumbaga, hindi nga tayo para kailangan tawagin pang alipin dahil tayo po ay nilikha ng Diyos. So siya ang may karapatan sa buhay ng bawat isa po sa atin. So hindi na tayo kailangan tawaging alipin. Pag-aari na tayo ng Diyos kung tutusin. Yung buhay natin sa Kanya nanggaling. Yung kalakasan natin sa Kanya nanggagaling. Yung ating kinakain, yung ating provision sa Kanya nanggagaling. Hindi na kailangan pang ilipat pa tayo mula kay Satanas para sa Diyos para tawaging alipin ng Diyos. Kung tutuusin, lahat naman tayo pag-aari na ng Diyos. Kaya kung titignan natin dito, For thou, Lord, hast made me glad through thy work. Ayan. Ang pag-usapan natin, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay natin na talagang magpapasaya sa atin? Alam niyo ho, bukod sa kaligtasan, yung binago tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo ron na may ginawang pagbabago ang Diyos sa buhay natin? Kung titignan lang natin, wag na muna yung panlabas na anyo. Yung pagkatao na lang. Sipin nyo ho, sino ba tayo dati noon nung wala tayo sa Panginoon? Ano yung lumalabas sa bibig natin?
Ano yung tumatakbo sa isip natin? Ano yung ginugusto ng puso natin? Nung wala tayo sa Panginoon, ang lahat ng yon, kung hindi pang makamundo, pang makasarili. Tama po ba ako? Natuto na lang tayong maging makadiyos nung tayo po ay nasumpungan ng Panginoon. Tsaka na lang natin naisip na sa buhay pala natin ito, may bahagi pala dapat ang Diyos. Alam niyo ho, hindi ko kayang isuot yung mga sinusuot ko ngayon. Hindi ko kayang sabihin yung mga sinasabi ko ngayon. Hindi ko kayang isipin at pangarapin yung pinapangarap ko ngayon nung wala ako sa Panginoon. Ang nasa isip ko lang noon, yumaman. Ang nasa isip ko lang noon, magkapera. Ang nasa isip ko lang noon, mabuhay ng masaya. Pero wala akong ibang iniisip na Diyos. Wala akong iniisip na dapat naglilingkod ako sa Panginoon. Maging yung linggo, hindi ko nga iniisip na para sa Panginoon eh. Naintindihan niyo po ibig sabihin, mga kapatid? Ano ang tinatakbo ng kaisipan ng tipikal na kabataan noon? Di ba may mga young people tayong bisita ngayon? Di ba ano ang masaya sa atin? Honestly, ang masaya sa atin, kung wala tayo sa Panginoon, mas masarap yung lakad ng barkada. Tama? Lalo na kung ang hilig nyo basketball, mas masarap. Ang liga noon, kumbaga Sabado, Linggo, lalaro ka ng basketball. Nung panahon na yon, walang internet. Bibihira lang ang TV. Ang libangan lang ng mga tao noon, lalo na kapag may piyesta, lalo na kapag may mga, kumbaga, bakasyon, pag nagpaliga, talagang panonoorin ng maraming tao. So, yung level ng liga sa amin, mosquito, intermediate, tsaka junior. So imagine niyo, simula ng hapon hanggang gabi, puno yung basketball court. Hindi pa covered court yan. Lalagyan lang ng mga banderitas. Kami ngayon mga player, feeling namin, ang gagaling namin, pinanonood kami ng mga tao. So kaya kahit tanghaling tapat, alanganing oras, nagbabasketball kami, walang Sabado, walang Linggo, wala kaming pakialam sa ibang ginagawa kasi para sa amin, ang isip namin, makapaglaro, mag-enjoy, magkakasamang barkada. So nung wala ako sa Panginoon, ganun ang nasa isip ko. Pero nung ako'y napunta sa Panginoon, nagbago ang lahat. At yung pagbabago na yon ay nagdala sa akin sa tamang landas. Kaya, ano yung nagbago sa buhay natin? Niisip natin noon, basta ako, kailangan pag nakapagtapos ako, eto gagawin ko, magpupundar ako, bibili ako ng mga ganito. Alam nyo, hindi naman galit o kontra ang Diyos sa nangangarap. Hindi ho masama ang nangangarap. Ang masama, yung pangarap mo lang, ang kinikilala mo sa buhay mo, kinakalimutan mo yung Diyos. Kasi tandaan nyo, mga kapatid, lahat ng meron sa mundong ito, hindi po pwedeng walang kontrol ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kahit sa kumpanya, kahit sa eskwelahan, kahit sa sambahayan, at kahit sa paligid ng ginagalawan natin, hindi tayo pwedeng tumakas sa kamay at kapangyarihan ng Diyos. Siya ang may control. Kaya nga anong sabi ng verse number 4, For thou, Lord, has made me glad through thy work. Kaya nga, ano yung naging, kumbaga, ginawa ng Diyos sa buhay nyo na pwede nyong ipagpasalamat? Ewan ko, kung ikukumpara natin itsura natin noon sa itsura natin ngayon, kung paano tayo naglilingkod, ang tingin ko malayong malayo. Naintindihan po ninyo? Kung paano tayo magsalita, malayong malayo. Kumpara nung tayo ay mga hindi Kristiyano. Nakuha nyo, yun gawa ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? Kaya nga, napakahalaga na sa bawat pagkakataon na tayo po nagbabasa ng Biblia, nakapag-aaral, hindi ba doon nagtatrabaho ang Diyos sa buhay natin kung paano tayo unti-unting binabago ng Panginoon? Hindi naman mangyayari ang lahat ng niya sa isang iglap lang Yan mangyayari sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Kaya nga, napakapalad natin kapag ang buhay natin ay nakaranas ng pagkilos at paggawa ng Diyos. Yun ang isa sa dapat maging dahilan kung bakit tayo dapat maging masaya sa Panginoon at magpasalamat. Kasi may ginawa siya sa buhay natin. Amen? Tignan nyo to. Halimbawa lang, hanga tayo kung paano nabubuhay yung mga isda sa karagatan. Paano nabubuhay yung mga ibon sa kalawakan sa himpapawid?
paano nabubuhay yung mga nilalang na ginawa ng Diyos. Kung tutusin, pag nakita nyo yan, hahanga kayo sa ganda at buti na idinudulot nito sa atin. Pero imagine po niyo, sino gumawa nun? Ang Diyos. Kaya ako naniniwala, kapag ang Diyos hinayaan nating gumawa sa buhay natin, hindi siya gagawa na masisira tayo. Yung gagawin niya sa buhay natin ay yung magiging mabuti at maganda tayo sa harapan niya. Kaya sabi ng verse number 4, I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works. You know, pag pinag-usapan gawa ng Diyos, parang eto ho yan tayo ang masterpiece ng Diyos. Naniniwala ba kayo na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga? Uulitin ko po, naniniwala ba kayo na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga? Alam niyo kung bakit? Una, kung paano tayo ginawa. Hindi kagaya ng ibon. Hindi kagaya ng puno. Hindi kagaya ng mga nasa paligid natin. Ang sabi ng Bible, let us make man in our image. Hindi kagaya ng ibon. Oo, may mata sila, may paa, may pakpak, yung ibang hayop, ganun din. Pero hindi sila kawangis ng Diyos. Ang kawangis lang ng Diyos ang tao. Tama ba ako? Kaya tayo lang ang pwedeng makaintindi sa Diyos at ang Diyos maintindihan din natin sapagkat tayo ay iwinangi sa Kanya. Naintindihan nyo? We have intellect, will, and emotion. Tayo lang din ang may kaluluwa. Naintindihan niyo? Walang kaluluwa ang hayop. Ang may kaluluwa, tao lang. Okay? So, nililinaw natin. Ngayon, bukod po roon, sa pagkagawa ng Diyos sa atin, alam niyo ba, lahat ng nasa paligid natin, nilikha ng Diyos yan para sa atin din. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Yung lahat ng nilikha ng Diyos sa paligid, kung bakit may dagat, may bundok, may puno, may himpapawid, lahat ng yan, nilikha ng Diyos para sa tao. So kaya special tayo. Amen? Nilikha tayo kung papaano kawangis ng Diyos. Tama? O, tingnan nyo nga, sabi nga ng Bible, let there be light. Sa salita lang, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng lupa, ng katubigan, ng mga hayop, ng mga halaman, dahil sa sinabi ng Diyos. Pero pagdating sa paggawa ng tao, let us make man in our image. So ito'y ginawa, kamay ng Diyos ito. Tama po ba? Okay, uulitin ko. Lahat ng nasa paligid, nilikha yan para sa atin. Amen? Kaya nga di ba ang paalala ng Panginoon kay Adan at kay Eva, maaari niyong kainin ng lahat, huwag lang sa pagkaalam ng bunga ng mabuti at masama. So ibig sabihin, para sa atin po ang lahat ng nilikha ng Diyos. Amen? Eto pa po, hindi ba't kaya pumarito ang ating Panginoong Yesus at nagkatawang tao, hindi ba't para sa atin pa rin? Amen. Naintindihan po ninyo? Kaya kung ang pag-uusapan, yung gawa at pagkilos ng Diyos sa buhay natin, napakaraming dahilan para magpasalamat tayo. You know, sabi nga ng Psalm chapter 89, verse number 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness. Ito pa. Hindi lang doon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang gawa, kundi maging sa kanyang katapatan. Okay. Pag-usapan natin faithfulness. Saan kayo makakakita sa mundong ginagalawan natin na pwedeng ikapit ang salitang faithful? Sa bagay, hindi. Definitely hindi magiging faithful. Yang camera, yang TV, yang ilaw na yan, oo, nagsaserve yan ngayon. Darating ang time, titigil yan. Tama? Yung TV, yung camera, may lifespan lang yan kung hanggang kailan lang sila mag-ooperate, magagamit. Tama ba ako mga kapatid? Yang electric fan, yang aircon, ang sarap pakiramdaman ngayon, ang lamig. Pero darating ang time, titigil yan. So, ibig sabihin, hindi yan pwedeng maging faithful. Tama ba ako? May hangganan siya eh. May panahon na pwede siyang tumigil. May pagkakataon na hindi siya makapag-serve sa atin ng lamig. Naintindihan ninyo? Okay. Sa tao, pwede bang ikapit ang salitang faithful? Hindi rin. Alam niyo kung bakit? Ang tao, pabago-bago. Tama? Pwedeng okay ngayon, pwedeng masaya ngayon, bukas mag-iiba.
mamaya mag-iiba. Naintindihan po ninyo? Pwedeng gumagawa tayo ng mabuti ngayon, pero pwede tayong magkasala. Tama po ba ako, mga kapatid? Hindi pwedeng ikapit ang faithful na salita sa mga bagay, maging sa mga nilalang, meron silang hangganan, maging tayo may hangganan at meron tayong limitasyon at pwede tayong hindi maging tapat sa gagawin natin. But to tell you honestly, mayroong Diyos na tapat sa lahat ng oras. Na hindi nagbabago kailanman. Sabi nga ng Bible, sa binasa nating talata, to shew forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. So from morning to evening, ang Diyos ay nagseserve sa atin as faithful God. Imagine ninyo, bilangin natin ang pagkukulang natin. Bilangin natin yung mga pagkakataon na hindi natin siya naisasama sa plano natin. Bilangin natin yung pagkakataon na hindi tayo nakapagbabasa ng Biblia, hindi natin siya naaalala sa sobrang kaabalahan, sa sobrang pagod, sa dami ng ginagawa, o kaya sa mga nagiging interest natin sa buhay. Maraming moment na hindi siya naisasali sa atin, but still, nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Yun yung dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat. Because meron tayong faithful God. Hindi na issue rito kung mayaman ka o mahirap. Hindi na issue rito kung may sakit ka o wala. Hindi issue rito kung may problema ka o wala. Yung nananatili siyang tapat, mga kapatid, tingin ko po, dapat natin siyang pasalamatan. Okay. Di ba sabi ng Bible, in everything, give thanks. Tama po ba yung sinabi ng talata? In everything, give thanks. Parang iniisip ko, ano ba talaga ang ibig sabihin nung in everything? Yung bang meron ka, yun lang ba ang pasasalamatan mo? Kasi sabi ng Bible, in everything, give thanks. Papaano yung wala? Pasasalamatan mo ba yun? Or, yung magaganda lang ba ang tinutukoy sa in everything? Yung masasama, hindi? So, anong ibig ko sabihin? Parang kung titignan natin, ang sinasabi ng Panginoon, kung nasaan ka at ano yung kalagayan mo, i-correct nyo ako mga kapatid kung tama ito. Kasi yung ginamit doon is in everything. Parang ikaw nandoon sa ganong kalagayan. Not for everything. Ewan ko po kung tama ako doon. Pag sinabi natin, for everything, give thanks. Tama ba ako mga kapatid? Iba yung for everything sa in everything. So nililinaw ko lang, ang ibig sabihin ba nun, kung ano yung meron ako o nasaan ako, yun ba ang dapat kong pasalamatan? Kasi sabi ng Bible, in everything, ibig sabihin nun, in every circumstances or situation that you are facing in your life, you have to be thankful. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Kasi hindi issue rito kung masaya ka o hindi. Ang issue rito, nasaan ka ngayon, bakit buhay ka pa rin at nandiyan ka sa ganyang kalagayan? Kasi nga, kaya ka nakatayo, kaya ka buhay sa ganyang circumstance ng buhay mo kasi may Panginoon na tapat. Sabi ko nga doon sa, ewan ko, kung makalimutan ko, sa bread to ko ba binanggit yun? Yung triyang Hebrew. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi naman tinanggal ng Diyos yung apoy. Hindi naman tinanggal ng Diyos yung hari. Hindi pinatay ng Diyos yung magtatapon sa kanila. Nandoon yung magtatapon. Nandoon si King Nebuchadnezzar. Nandoon yung burning fiery furnace. 7 times, mga kapatid. 7 times pang pinainit. So anong sabi ng Bible? Itinapon sila. Walang namatay na apoy. Walang namatay na naghagis. I mean, yung isa lang. Walang namatay na hari. Ano sabi ng Bible? Paano naging faithful doon ng Diyos? Di ba ang iniisip natin, ang mentality natin, Lord, kung faithful ka, patayin mo nga yung haring nag-utos. Lord, kung faithful ka, ito nga mga maghahagi sa amin, tupukin mo lahat. Lord, kung faithful ka, mamatay sana yung apoy, magpadala ka ng ulan o kaya ng mga bumbero. Yun ang isip natin, tama? The typical mind ng isang tao, ng isang Kristiyanong naniniwala sa Diyos, gagawa ang Diyos ng himala sa ganung paraan. But you know, ang ginawa ng Panginoon, different. Ang ginawa ng Diyos, wala siyang binago. As is. Ayun ang sitwasyon. Pero sabi ng Bible, sinamahan sila ng Panginoon.
So, yung ideyang in everything, yung sitwasyon na meron ka, wag mo yang takasan, wag mo yang tanggihan, dahil nandyan ang provision ng Panginoon, nandyan ang blessing ng Diyos. Kung ikaw man ay nakakaranas ng hirap, pasalamatan mo, hindi yung kahirapan, pasalamatan mo yung kalagayan na meron ka, na sinasamahan ka ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kasi magiging parang foolish tayo. Lord, thank you, wala kaming makain. Baka maging parang ang tingin sa atin ng unbeliever, may tama. Wala ka na nga makain, nagpapasalamat ka pa. Lord, thank you, tinanggal ako sa trabaho. Parang abnormal yata yung ganon. So yung nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng makakain, at nandiyan ka pa rin, yung circumstance na yan, yung situation na yan, dyan mo pasalamatan ng Panginoon, despite or in spite ng wala ang mga bagay na yon, buhay ka pa rin. Ewan ko po kung naintindihan nyo yung gusto kong ipaliwanag sa bawat isa. Diba? Kaya yung salitang in everything, hindi nagpapasalamat yan doon sa mga sitwasyon na pangit at hindi maganda, kundi nagpapasalamat ka sa sitwasyon na meron ka dahil hindi ka pinababayaan ng Diyos. Amen? Hindi ka iniiwan ng Panginoon eh. Kaya yun yung gustong, kumbaga, tukuyin ng psalmist na ito yung dahilan, yung tapat na Diyos. Kahit nandiyan yung burning fiery furnace, kahit nandiyan yung leon, hindi nagbago ang Diyos kay Daniel, hindi nagbago ang Diyos kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Naintindihan po ninyo? Hindi nag-iba. Kaya ako naniniwala, pwedeng meron din tayong naranasang problema. Meron tayong pinagdaan ng pagsubok. Ang pinasasalamatan natin, hindi yung problema. Ang pinasasalamatan natin, yung sitwasyon na yan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasi hindi masaya ang mamatayan. Tama po ba? Pwede ba ipagpasalamat, "Ay, Panginoon, salamat, namatay na." Walang ganun. Tama, naiintindihan niyo po yung sabihin? Yung circumstance na yon, ang pinasasalamatan mo ron, hindi ka iniiwan ng Diyos. Yung nararamdaman mo pa rin siyang kasama mo siya despite or in spite of. Naintindihan niyo mga kapatid? Kasi parang magiging foolish tayo eh. Alam niyo yun, yung wala ka ng pera, thankful ka pa. Buti na lang, wala akong pera. Thank you, preacher. Di ba? Buti na lang, naghihirap. May sakit ako ngayon, malapit na akong mamatay. Parang medyo some kind of, medyo weird ang dating. So, i-align natin ng tama. Ang pinasasalamatan natin is not the problem. Ang pinasasalamatan natin, yung sitwasyon na nandoon tayo, nararamdaman natin ang Diyos. So that's why in everything. So meaning, you are in the situation na alam mong hindi maganda, pero ramdam mo may Panginoon. Tama ba ako mga kapatid? Kasi pinag-aaralan ko yung in everything give thanks. Tama naman talaga. Tayo dapat mapagpasalamat. Pero, paano magiging realistic at makatotohanan yung nagpapasalamat ka sa sitwasyon na hindi maganda? Ano papasalamatan mo ron? Wala ka nang makain, baong ka sa utang, sinisingil ka, sinisita ka na, inaaway ka na, may problema kayo, namatayan ka. Lahat ng yon ang hirap. Pero ang pinasasalamatan mo ron, hindi yung problema. Ang pinasasalamatan mo ron, sa sitwasyong merong kang ganon, matatag ka pa rin. Alam niyo, sabi ko nga, ano bang nangyari? Itong recent lang na balita, di ba nabalita sa TV si Ronaldo Valdez, yung father ni Jano Gibbs. Alam niyo ba yun? Nabalitaan niyo ba sa TV? So, may tama ng bala sa temple. Tama ba ako? Sabi ng balita, di ba? Sa sentido niya, sa ulo. So, tapos hawak daw yung baril. So, siyempre, according doon sa investigation, parang lumalabas, nagpakamatay. Kasi nagparaffin test yung mga kasama sa bahay. So, doon malalaman kung nagpaputok sila ng baril. So, hindi naman kayang tanggalin yun ng, alam mo, pag humawak kayo ng baril at nagpaputok kayo, hindi kayang tanggalin yun ng basta hugas lang. May gunpowder yun na dumidikit sa balat, hindi kayang i-rub lang basta-basta. So yung chemical noon, pumapasok sa balat yun. Kaya nga hindi maganda yun eh, yung gunpowder noon. Hindi kaagad natatanggal yun. Kahit sabunin nyo yan, hindi maaalis yan. Okay, unless ibabad nyo sa sunrox yung balat ninyo.
para matanggal. So, nang matagal. So, imagine ninyo, so nag-paraffin test sila, according, wala naman nakita. So, lumalabas, parang nag-suicide. Naintindihan ninyo? So, anong possible reason? Sabi, love life, sabi daw, career. Parang, meron pa siyang huling ginampanan eh. Ano ba yung palabas na yon? Yung, too good to be true ba yan? Ano ba palabas yun? Tama ba ako? Kita niyo, updated ako. Oh. Too good to be true. So, ibig sabihin, talaga sinundan ko. Kasi nagtataka ako, may career, may pera, maganda ang bahay, may sasakyan, maayos ang buhay, bakit nagpakamatay? Because hindi naman lahat ng magandang sitwasyon nagbibigay ng happiness. Andiyan pa po ba kayo? Hindi lahat ng may pera, totoong masaya. Nakukuha nyo, bagamat masaya sana kung may pera. Tama ba ako? Maganda sana kung maayos yung buhay. Pero hindi naman porket may sasakyan at may pera, maayos ang bahay, panatag ang isip. Masaya ang puso. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, mga kapatid? Kahit nasaan tayo, bahay na barong-barong, magandang bahay, bungalow, magandang lugar, kapag ang isip mo at puso mo wala sa tama at hindi panatag, hindi magiging masaya yung kalagayan mo. Kasi nga, lalo na't kung wala ka sa Panginoon. Kaya napakapalad natin kapag dumaan tayo sa problema, mayroong Diyos na nakakasama natin sa buhay. Kasi ang tao, walang faithfulness sa tao. Tandaan niyo po yan. Kahit sabihin pa niya na, nandito lang ako, kahit anong mangyari, walang magagawa yan kapag nalagay ka na sa balag ng alanganin. Naintindihan niyo po, mga kapatid, walang magagawa ang tao kahit anong pangako niya, may hangganan at limitasyon ang kakayanan natin. Pero, dahil merong faithful na Diyos, hindi tayo pinababayaan. Sabi ko nga, mapalad pa rin ang mga Kristiyano. Amen? Di ba nagtataka ibang tao sa inyo? Wala na nga kayong pera, hirap na kayo sa buhay. Pero bakit parang ang tingin sa inyo, masaya pa rin kayo? Tama po ba? Hindi niyo ba naiisip yon? Yun yung mapalad sa harapan ng Diyos. Yung makitang masaya pa rin tayo despite ng hardships and difficulties in life. Kaya nakita natin, number 1 is the reason of thanksgiving. Number 2, the righteousness of thanksgiving. Sabi rito, Psalm chapter 7, verse number 17. Sundan ninyo. I will praise the Lord according to His righteousness. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin matuwid? Naniniwala po ba kayo? Pag sinabi nating matuwid siya, hindi siya gagawa ng mali. Tama ba ko? Pag sinabi nating, itong taong to, matuwid na tao to Kumbaga, seryoso yan, maayos yan. Kumbaga, nakakakitaan mo ng tamang pakikitungo. Tama po ba? Kumbaga, maayos, makisama. Maayos. Kumbaga, kung meron kang kapitbahay na matino at mabait, ito, matuwid na tao to. Parang tingin ko dyan, hindi yata gumagawa ng, parang yung mag-asawa na hindi nag-aaway. Parang yung mag-asawa na parang lagi lang masaya. So, matuwid. Pag sinabi nating matuwid, ang nakikita natin is the goodness. Although ang tao hindi pwedeng maging perfect. Tama ba ko? Kahit gaano kabait yan, makasalanan pa rin yan. Kahit gaano kabuti yan sa atin, meron pa ring dark side yan sa kanyang buhay. Hindi po pwedeng perfect yan or else magiging Diyos yan. Tama ba ko, mga kapatid? So, ano sabi ng Bible? I will praise the Lord according to His righteousness. So, naniniwala tayong lahat na mga nandito, ang Diyos natin righteous. Tama ba? Pag sinabi natin righteous, pag nag-isip yan, tama. Pag nagsalita yan, tama, matuwid. Tama ba ko, mga kapatid? Ang damdamin din yan, tama rin. Pero kung tao lang yan, mga kapatid, pwedeng sumablay. Pero ang sabi ng Bible, I will praise the Lord according to His righteousness. So, meaning, pag sinabi nating righteous ang Diyos, wala siyang iisipin na makasasama sa atin. Tama po, mga kapatid. Ngayon, kung ang Diyos ganun na siya, wala pa tayong gagawin, sigurado na po ako na tayo ay gagawa ng kabutihan ng Diyos. Okay? Alam nyo ho, sa mga nangungupahan, isa sa i-consider natin, hindi lang ho yung bahay na uupahan natin. Ang iisipin din natin, yung katabi. Tama ba ako? Pag kayo hahanap ng uupahan, isipin nyo rin yung katabi. Baka mamaya,
ikaw na matino, dahil may katabi ka na hindi matino, baka ibuli ka. At dumating sa time na dahil binubuli ka, maging masama ka na rin. Naintindihan niyo yung ibig kong sabihin? Tama ba ako? Kaya kami, yung kapitbahay namin, ang prayer namin doon, sana maayos sila. Huwag yung araw-araw nagbibidyoke. Bakit? Kasi karapatan nyo, bakit umupa kami rito pakialam nyo. So, wala silang pakialam sa iba kung minsan So, ano ibig ko sabihin? Kahit mabait ka, kahit matino ka, kapag ang kakapitbahay mo, binubuli ka at dinadala ka, pinoprobo ka na maging masama at magalit, siguro bilang tao, lalabas pa rin yung ating old nature. Tama po ba ako? Or else, aalis ka na lang. Lipat na lang kami. Huwag na lang dito. Kasi mukhang di namin kaya yung kapitbahay Oo, mababa yung renta. Maganda sana yung lugar. Kaya lang, kung ang katabi mo naman, beer house. Di ba? Kung ang katabi mo, inuman. Kung ang katabi mo, di ba, parang hindi ka rin makakapanatili doon ng maayos. Or else, sasakripisyo mo yung kalagayan ninyo. Naintindihan niyo mga kapatid? Ngayon, kung ang Diyos gagawa ng mabuti kahit wala pa tayong ginagawa, naniniwala ba kayo kahit wala tayong gawin, matuwid siya? Andyan pa po ba kayo? Kahit wala tayong gawin, matuwid siya, how much more kung may gagawin pa tayo para sa Kanya? Di lalo siyang gagawa ng tama sa atin. Sabi ng verse number 17 in Psalm chapter 7, I will praise the Lord according to His righteousness and will sing praise to the name of the Lord Most High. Okay. Diba isa sa paraan, not only yung magbigay tayo, even yung ating pagpapasalamat sa paraan ng pagsasalita at pagkanta, doon natin siya nawo-worship. Alam nyo, ang worship may kasamang pasasalamat. Kaya tayo nagwo-worship kasi meron tayong ina-appreciate at ibinabalik sa Kanya na tinanggap natin. Kaya tayo nagwo-worship kasi binless tayo ng Diyos. Kaya pagdating po ng Psalm chapter 69, verses 30 to 31, sundan ninyo, sabi po rito, I will praise the name of God with a song. Kaya alam nyo, pag tayo kumakanta sa church, sabi ko nga, maririnig lang natin yung, ano yung tinugtog kanina nung nag-violin? Anong title nun? God, rest ye merry gentlemen. Madidinig lang natin yan kapag ganitong season. Tama? Pangit naman tugtugin yan ng February, January, March, June. So usually, maririnig natin yan kapag ganitong mga panahon. Ano ibig sabihin? Ang ino-honor ng mga ganong kanta is the birth of Jesus Christ. Tama ba ako? Yung kapanganakan niya. Bakit? Ano bang meron sa kapanganakan ng Panginoon? Kung aaralin natin, hindi ba yan para sa ating kaligtasan? Tama? Yan regalo ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan. So kaya kung titignan natin, sabi ng verse number 30, I will praise the name of God with a song, will magnify Him with thanksgiving. So salamat Panginoon kasi hindi yung kahirapan ang pinasasalamatan mo. Salamat, Panginoon, kasi ikaw righteous sa aming lahat. Dahil kung hindi siya righteous, sino pa ang maggaganti o magre-reward ng lahat ng ginagawa natin? Sa palagay ninyo. Sabi ng verse 31, this also shall please the Lord better than an ox or bullock that hath horns and hoofs. So sabi ng Bible, mas mabuti pa raw na magpasalamat tayo kaysa tumanggap tayo ng kung anumang bagay sa mundong ito. Ulitin ko mga kapatid, kung bakit natin kailangan magpasalamat, kasi ang Diyos natin ay matuwid. Tama? Ano yung kabutihan ng pagpapasalamat? Pagkilala yan sa mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. And last but not the least, here we can see the result of thanksgiving. What are the benefits of being grateful to God? Sa palagay ninyo, ano ba yung pakinabang pag nagpapasalamat tayo? Una, binabalik natin yung grace and glory. Tama? Binabalik natin yung dapat due para sa Panginoon. In Psalm chapter 50, sabi po rito, 14 to 15, offer unto God thanksgiving
and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Okay, ito po yan mga kapatid. Once na nagpapasalamat tayo sa Panginoon, lalo ho nating binubuksan yung pagkakataon na tayo ay pagpalain ng Diyos. Why? Because gratitude helps people feel more positive emotions. Binibigyan tayo ng tamang pakiramdam. Alam nyo, yung tumulong nga tayo sa mga kapuspalad, pulubi, yung mga tingin natin parang kawawa, we feel good. Tama ba ako, mga kapatid? Sabi ko nga, minsan iniisip ko, ano kaya iniisip ng mga tao? 'Di ba? Kapag binibigyan natin sila ng tulong. So, dating ako sa bahay namin, kailan ba 'yon? Patay ang ilaw. Patay ang ilaw, saradong-sarado. Sabi ko, ano ba nangyari? Binuksan ko, "Hoy, patay mo kagad." Yung pala, may nangangaruling. Sabi ko, bakit niya pinagtataguan? Pinakawalan pa yung aso. Buti takot sila sa aso. Sabi ko, minsan na nga lang pumunta sa atin niya, mangaruling eh. Tinatakot niyo pa. Bibigyan mo ng 10 kung talagang wala kayong pera, 20. So ano ibig sabihin mga kapatid? Sabi nila, ay buti na dyan si daddy, siya na bahala. Sa loob ko, kawawa naman kami, ni 10, ni 20, walang pambigay sa nangangaruling. Pag may kumakas, ay patay na kayo. Nagmamadali na agad sila. Sabi ko, ibang klase ito. So, ano ang pakiramdam? Di ba sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Tama? So, paano natin makikita yung benefit nito kung natatakot tayong gawin yung magbigay? Hindi nyo ma-experience yung pakinabang ng pagiging grateful hanggat hindi nyo ginagawa na magpasalamat. You know, gratitude helps people feel more positive emotions, relish good experiences, improve their health. You know, sabi nga sa survey, kapag ngumingiti ka at masaya ka, nakakatulong ng pagpapaganda ng pakiramdam. Tama ba ako? Sabi nga nila, ang pagtawa raw ay Great medicine. Laughter is the best medicine. Kaya hindi ka matatawa kapag nakita mo presyo ng gamot mo eh. Maiiyak ka eh. Pag pumunta ka sa drugstore at babayaran mo na 4,000, 3,000, high blood din ka lalo, mga kapatid. Ano yung sabihin? So, kumbaga, kahit ang mundo, naniniwala sila na kapag masaya ang tao, nagbibigay ng good vibes na tinatawag, nagpo-produce ng good cells sa katawan. So imagine niyo yan ang pag-aaral ng mundo. So imagine natin, improve their health, deal with adversity, and build strong relationships. So kung gagawin natin ito sa Diyos, mga kapatid, tingin ko po, kahit gaano pa kaliit yan, basta't yan pasasalamat mo sa Panginoon, na alam naman niya na yan ang kakayanan mo, bakit mamaliitin ng Diyos? Naintindihan po ninyo? Bakit mamaliitin ng Diyos yung 2 mites kung yun naman ang kakayanan ng babae? Hello po, naintindihan po ba ninyo mga kapatid? Bakit mamaliitin ng Diyos yung 500, yung 1,000 pesos, yung 5,000 pesos kung yun naman ang kalagayan natin? Nakukuha niyo ibig sabihin? Hindi naman sinusukat ng Diyos yung ibibigay mo sa pera. Sinusukat niya yan kung anong meron ka. Naintindihan po ninyo? Hello po. So sa madalit salita, sabi ko nga, di iniisip ko, paano kaya ginagawa nila pag wala ako rito? Patay na patay ang ilaw, nakawala si Pancake. So wala talaga mga ngaruling sa bahay. Laki ni Pancake. Sabi nila, pag kumahol pa yan, wow! Uwi na tayo. Di ba? So, talagang sabi ko mukhang okay si Pancake, panakot sa mga ngaruling. O kaya, ultimo, sobre nga ng Meralco namin, nginat-ngat eh. Siguro alam niya, wala kami pambayad. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Hindi natin makikita yung result ng pinangako ng Diyos na provision
kung hindi natin ibabalik yung para sa Panginoon. Or else hanggang dyan na lang tayo. Salamat na lang dito, okay? Kita tayo ulit. Tapos na, wala na. Ang pangako ng Panginoon, abundant blessing, continuous blessing. So kaya the more na nagpapasalamat tayo, lalong ibinabalik ng Diyos yung para sa atin. Kasi binabalik natin yung para sa Kanya. Amen po ba? Ang susi, yun ang cycle ng blessing ng Diyos. Pag-aralan nyo, sa Pilipinas, tuwing kailan ng tag-araw, tuwing kailan ng tag-ulan, yun ang cycle natin eh. Di ba? Matutuyo, mag-iipon, babagsak, tutuyo. Di ba ganon? So ganon din. Pasalamatan mo ang Panginoon, ibubuhos niya ulit. Pasalamatan mo siya, yun ang ikot ng pagpapala ng Diyos. May sistema ang Panginoon. Amen? Sumunod tayo sa sistema, hindi tayo pababayaan. Sumunod tayo sa sistema, hindi tayo magkukulang. Sumunod tayo sa sistema, hindi tayo kakapusin. Sumunod tayo sa sistema, hindi tayo malulugi. Tama po ba? Yung hihiwalay doon, maiiwan. Yung hihiwalay doon, maghihirap. Bakit? Lumabas tayo sa system eh. Naintindihan nyo ha, mga kapatid? Okay. Ito siguro, maintindihan ito naman nagtatrabaho. Sino sa inyo merong SSS? Okay? Ano ba sabihin ng SSS? Mali. Ang ibig sabihin sepulturero sa sementeryo. Okay. Ang SSS, meron tayong tinatawag na Social Security System. Tama? Ano yung ibig sabihin ng Social Security? Saan ba natin nagagamit yung SSS na yan? Hindi lang yan sa pagkain. Tama? Ibig sabihin, pag sinabing social security, ito labas sa nagiging buhay natin sa araw-araw. So, sa madalit salita, kung ano yung pangangailangan nating medisina, pangangailangan natin sa kalusugan, sa seguridad ng ating buhay, may sistema ang gobyerno para dyan. Sino ang hindi nakikinabang? Yung walang SSS. Tama? Bakit? Wala tayo sa system nila. Pero yung may system, meron tinatawag na benefits. Pag natapos nyo to, sigurado may makukuha kayo. Tama ba ko? Hello po. Pag narating nyo yung ganitong edad, sigurado may makukuha kayo. At pwedeng makinabang pa yung susunod sa inyo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi lang kayo ang beneficiary nun. Pwedeng may makinabang pang iba. Hello po. Pag namatay pa kayo, may makukuha pa kayo. Tama ba ko? Subukan nyo. Hindi, may system sila eh. Tama po ba? Anong ibig ko sabihin? Pag pumasok ka sa system nila at nagkasakit ka, meron kang makukuhang ayuda o tulong. Kung wala ka namang sakit, may makukuha ka pa ring benepisyo. Tama ba ko, mga kapatid? So, nagkakaintindihan po tayo. So, yun ang system nila. Kaya kapag sumama ka sa system nila, meron kang pakinabang. Tignan nyo ha, kaisipan niya ng tao. Hello po. Kakaintindihan. Ito, pinakamababa. Alam niyo ba yung sinasakyan yung mga tricycle dyan na pula? Anong tawag dyan sa mga MBS Toda ba yan? MB Toda? Ano pangalan ng Toda dyan? MBS Toda. Okay. Alam niyo ba, kada araw, kada pila nila, merong butaw. Okay? Yung binabayad nila everyday. Pag merong pila sila, yung marunong sa tricycle, alam yon, may butaw sila everyday. Ngayon, kapag ikaw consistent na nagbibigay at nagipit ka, pwede kang humiram. Okay? Or nagkasakit ka, pwede kang humiram. Ngayon, pag wala ka namang sakit, walang nangyari at walang naging problema, kapag katapusan ng taon, meron kayong natatanggap na insentibo mula doon sa inyong naging fund. Okay? Naintindihan ninyo? Kasi may system sila. Tricycle lang yan, ha? May association, may organization, di ba? Pag sinabing TODA, hindi TODA, hindi, ano yun, ha? Baka mga TODA kayo. Hindi ganon. Pag sinabing TODA, Tricycles Operator Drivers Association. Parang ganon. Di ba? Tama ba ko? Okay. May system sila. Pag sumali ka sa system nila, may makukuha ka. Okay. Eto siguro, ha? Di ko pinopromote to, ha? Yung paluwagan. Tama? Magbibigay ka, may makukuha. Hintayin mo lang yung panahon mo, may makukuha ka. Tama ba ko?
Hello po, nagkakaintindihan ba tayo? So kung ang tao kayang gumawa ng maayos na system at makikinabang, sa system pa ba ng Panginoon, hindi tayo okay? Hello po. Sa paluwagan, pwedeng magkautakan. Pag may umayaw, lumipat na ng bahay, umuwi na ng probinsya, nagpakalayo-layo, wala ka na magagawa. O kaya namatay na, paano mo hahabulin? Hello? Tama po ba? Sa SSS, di ba katatapos lang nung issue? Di pa nga tapos eh. Di ba? Yung mga fund na nawawala, ang tao, nakikaisip ng mabuti, pero hindi nila kayang panindigan. Ang Diyos may magandang system para sa blessing. At ang sabi ng Bible, faithful ang Diyos. Kaya pag sumama ka sa system ng Diyos, hindi ka magsisisi. And that is the result. Makikinabang ka. Magiging maayos ang kalagayan mo. At ang sabi ng Bible, pag pinagpala ka, umaapaw. Kaya nga sa atin pong conclusion, in Psalm 145 verse number 3, sabi po ng Bible, great is the Lord and greatly to be praised. And His greatness is unsearchable. Amen? Ang kadakilaan, katapatan, at kabutihan ng Diyos ay hindi po natin maikukumpara sa lahat ng meron dito sa mundo. Kaya nga mapalad ho tayo kapag tayo po ay nasa system ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Subukan mong gawin. Di ba? Subukan mong simula na maghulog ng benefits. I mean ng contribution sa SSS. Para silang tinatawag. Kahit nga PhilHealth, di ba, merong ganun din? Okay. Pag pumasok ka ron, makailang buwan ka lang, pag nagkasakit ka, meron nang makukuha. Kahit sa mga insurance, merong period of months or days or what, kung ano man yung nakalagay doon sa schedule policy na yon. Pag yun na-achieve mo na at may nangyari sa'yo, kahit hindi ka pa umaabot ng doon sa pinaka-deadline ng katapusan ng iyong babayaran, may mapapakinabangan ka na. Di ba nga sa abroad, malaking issue yung insurance? Di ba? Kung magkano insurance mo, kaya nga di ba mayroon nagiging homicide, parricide, di ba? Bakit? Kasi pinag-i-interesan nila yung insurance. Milyon. Kahit magkano pa lang ang nahulog mo, kapag may nangyari sa'yo, mayroon ka nang makukuha. So ako, nung ako'y pumupunta, pabalik-balik sa Samar, kumuha ko ng insurance. Yun nga lang, sa Palawan, 100 pesos. Sabi ko, sige, kunin ko na rin yan. Bakit? Kasi nagdadrive ako ng motor kung may mangyari sa akin. Magkano ba yan? May makukuha kayong 20,000. Sabi ko, pwede na rin, not bad. So nagbayad ka ng 100 pesos, di ba? Every year, yun ang gagawin mo, makakakuha ka ng 20,000. Pero buti na lang, hindi ko nakuha yung 20,000. Kasi kung nakuha ko yung 20,000, patay na ako. Naiintindihan ninyo? Buti na lang, hindi ko nakuha yung 20,000. Kasi kung naklaim ko yung 20,000, wala nang Pastor Robert na nakatayo dito. Pero tumubo yung 100 ko. Naiintindihan nyo? Sabi ko nga, kung sa mundo may ganong system na makikinabang ang tao, mas lalo tayong makikinabang sa Diyos. Kung maniniwala lang tayo sa sistema ng Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi ng verse number 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral ng inyong pong salita. Salamat po sa inyong pagtuturo. Tunay po, Panginoon, na Ikaw po ay karapat-dapat naming pasalamatan. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, tayo pong lahat ay magsitayo. Habang patuloy po nating inaalala ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay, ano ba yung dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Kailan at paano ba tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Nakita natin ngayong gabi the greatness or the goodness of thanksgiving.
Ito'y nakakatulong sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Diyos, at maging sa atin po mga kalagayan dito po sa ating buhay. Kaya nga ngayon pong gabi, nais ko pong anyayahan ng lahat na atin pong pasalamatan ang Diyos sa buhay na meron tayo. Nais ko pong pasalamatan natin ng Diyos sa mga bagay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kahapon, dami kong nakita, mga tao, abalang-abala, ang daming dalang pagkain, mga nakabagong sapatos, nakabagong damit, mga bagong bag, ang daming mga dalang mga groceries. Hindi mo yan makikita during the pandemic time. Hindi mo yan makikita sa panahon ng mga problema. So, anong ibig sabihin? Maraming blessing na dumarating sa buhay natin. It is a good thing to give thanks. Kung iisa-isahin natin, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. And this evening, gusto ko po kayong tanungin, meron ba kayong ipagpapasalamat sa Diyos? Kung meron, sabihin natin sa Kanya ngayong gabi, Lord, gusto kitang papurihan sa iyong kabutihan sa akin, sa iyong katapatan, na patuloy ko pong nakikita. A joyful reaction, yung masayang pagpapasalamat ang nababagay para sa ating Panginoon. Kung meron, lapitan natin siya, sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon. Let's come to the Lord and say thank you. Lord, maraming salamat po. If God is talking to you, then come. Be honest. Ano yung gusto mong pagpasalamatan sa Panginoon? Ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Diyos na ginawa niya sa buhay mo? Then come. Kung meron, lapitan mo ang Diyos. Tama lang na pasalamatan natin siya. Tama lang na ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi lahat ng meron ka, meron ng iba. Hindi lahat ng kalagayan na nasa sayo ngayon, meron din sa iba niyan. Ang palad mo, ang palad ko, ang palad natin. Kasi maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, maraming nagkakaproblema, maraming nasasaktan, maraming may tanong sa buhay, maraming mayroong kahirapan, pero tayo, nandito pa rin, sinasamahan ng Diyos. Bakit hindi mo siya pasalamatan sa bagay na binigay sa iyo ng Panginoon? Lord, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat ako po inyong iniingatan. Salamat, Panginoon, sapagkat hanggang ngayon, ako'y nandito pa rin, nakapaglilingkod. Tunay, Panginoon, na sa buhay kong ito, maraming hamon, maraming pagsubok, maraming paggawa ng kaaway. Pero hindi ko po nakikita na ang lahat ng ito'y dahilan para hindi ako magpasalamat. Sapagkat mas marami pa rin ang gawa mong mabuti sa aking buhay. Kaya Panginoon, andito po ako, nagpapasalamat sa iyo. Lord, pagpalain mo po
ang lahat ng pusong nagpapasalamat. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na kinikilalang ikaw ang source ng lahat sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, go back to your place and remain standing as we sing the song, It Is Well With My Soul. Sing. When sorrows like sea billows roll, whatever my life, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Okay, so please be seated. And sa Sunday, ay yun po yung ating celebration ng Thanksgiving. So wala muna tayong Sunday school and then wala rin tayong service sa gabi. Alright? So pakinggan po ninyo. Pero ang start ng ating program is 9 a.m. So dahil walang Sunday school, mga kapatid, alas 9 tayo ng umaga mag-start ng ating celebration. Okay? So kaya please come early and wearing your white, green, and red color na damit. Okay po ba? Malinaw. Ano po? So yun yung tatlong kulay. Bakit, Pastor, ganon? Wala lang. Gusto lang po natin yung kulay na ganon. Okay? So, yun po. And magdala po kayo ng inyong mga, kumbaga, ano man tawag doon, yung mga pagkain na atin pong pagsasalu-saluhan. And kung wala pa kayong envelope na paglalagyan ng inyong pasasalamat, nandyan po si Sister Weng. At yung sa mga areas natin, pwede ho kayong magtanong sa mga leaders natin. At yung mga kapatid natin na interested din sa mga nasa online, so you can ask Sister Sarah or si Sister Hannah or Sister Weng kung papaano po yon. Ano po? So, pwede ho kayong mag-message or directly sa akin, pwede rin po kung ano po yung inyong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, tapos, yung t-shirt ba, nakaakyat na, nakatago na? Yung t-shirt ng, meron ba tayong sample? Yung pinakamaganda ha, yung kay Preacher Alvin, yun ba yun? Yung talagang binantayan niya, ginawa niya ng paraan na nilinlang pa tayo, akala natin kung kanino, kanya pala yun, kaya ingat na ingat tayo. So, hindi niya sinasabing kanya yun kasi baka nga madumihan. Pero siya ang may pinakamagandang t-shirt. Dahil dyan, babayaran niya yan. Yung lahat ng sasama sa youth retreat, ito po ay yung t-shirt sa inyo, sa mga sasama. Pero yung tatak, sa akin ba to? Kay Mami. Kay Sister Len pala ito. Hala ko sa akin. Ito po, yan. Yan yung tatak, Army of God. Ayan. So, yan po. Okay? So, libre po yan.
Okay, libre yung tatak, wala hong bayad. Tapos, ang nakalagay ho sa likod, dalawa lang kaming meron nito. Okay, ang nakalagay po sa likod, ayan. Commander. Kaya, alam niyo na po kung anong mangyayari sa youth retreat. Pastor Robert! May commander tayo. Yes, ma'am! Yes, ma'am! Okay, ayan po yan. Okay? Commander. Libre lang ho yung tatak. Okay? Pero yung t-shirt, nasa inyo po yan. Yung mga camper, yung mga young people, ganun din. Alam ko, nagpadala na ng mga t-shirt. Maximum of 2 lang. Kasi 2 araw. Yung first day, suot na natin yan, and the second day, para wag kayong maglaba. Pero hindi naman required na 2. Kahit isa lang pwede. Basta na sa inyo, kung kaya ba ng amoy nyo, yung susunod na araw, at kaya rin ng kasama nyo yung amoy nyo, di total, mga sundalo naman tayo di ba? Wala nang ligo-ligo, wala nang palit-palit. Kung gano'n ang pananaw nyo, kayo na lang ang mag-retreat. O yun na kami idamay. So, ang ating venue ay sa Monterrey. Sino nakapunta na sa Monterrey? Experience nyo. Okay? So, yun ang gagamitin natin. Air condition na yon, pati yung session hall. Umaga, lalamigin kayo. Magdala kayo ng mga jacket ninyo. Malamig talaga ron. Okay? So, yun lang. Pag hindi kayo sumama at natatakan, hindi nyo makukuha yung t-shirt ninyo. Kung gusto nyo, tubusin nyo may bayad. 2.5. Kaya malamang sumama na lang kayo. Talaga ba? Thank you. Hindi ho. So, ang goal natin, hindi yung magbayad kayo sa tatak. Ang goal natin, sumama kayo. Pero kung talagang hindi ho kayo makakasama, babayaran nyo ng 100 pesos. Kasi sa labas, 100 din, no? Sa labas, 100 plus the machine. Okay? So, 1,000. So, sa amin po, pag di kayo sumama, siguro, bayaran nyo na lang yung nagtrabaho ng 100 pesos. Okay? So, pero hindi natin intention na huwag sumama. Kaya nga, ang goal natin, sumama. Yung mga hahabol, dahil hahabol kayo, 50 na lang ang ibabayad ninyo. Kasi yung isang araw, lumagpas na. Okay? Hindi, joke lang po. Okay? So, ang babayaran ng isang sasama is how much? Hana? 1,000. Ang inclusion na nun, food, transpo, accommodation. Lahat na. Andun na yon. Okay. Tapos, dahil meron tayong camper of the year, last December, sino yon? Si Rachel and Ryan. So, half sila, tama? 50%. So, lumalabas ang transpo is 400 600 ang comfy. Tama ba ako? So, ibig sabihin, sa comfy lang naman sila discounted. Okay? So, 300 lang babayaran nila. So, ngayon, kung gusto naman nilang discounted din sila sa transpo, 200 lang, papunta, lakad sila, pabalik sila sumakay. Mamili sila. Papunta sila maglabas sa sumakay, pauwi sila maglakad. So, alam ko, comfy lang ang, So, eto ang hati. Kung may magdadala sa inyo ng motor, sasakyan o bisikleta, baka gusto niyang bisikletahin, total, bundok yun. Tingin ko, hindi lang dila lalawit sa inyo ron. Pati mata nyo, law-law doon. Okay. So, ibig sabihin, kung may magdadala ng motor, ang babayaran nyo lang is 600 pesos. Yung hindi sasabay sa sasakyan. Alright. So, kung may dala kayong sasakyan, makipag-coordinate lang kayo sa mga pupuntang nakamotor kung nakamotor kayo. Okay? Or pwede namin kayong bigyan ng guide. Pwedeng i-waste. Pag winaste nyo, makukuha nyo sa waste. Okay. Yung mga walang dalang sasakyan, sasabay doon, ay magbabayad ng 1,000. Kasi 400, 200 papunta, 200 pabalik. Okay ba? So, yung magko-commute, pwede namin kayong bigyan ng guide. Halimbawa, hahabol, medyo malilate ng ganito, pwede namin kayong bigyan ng ganon. Okay? So, kaya malinaw? Okay, yan ay pag-pray natin na December 29 to 30. Okay, ang atin pong year-end celebration ay sa Sunday po natin i-announce kung ano yung gagawin natin doon. Okay? So, yun po, sama natin sa prayer yung ating celebration. Tapos, sa Sabado, include nyo sa prayer, ito hong mga boxes na ito, yan, ipamimigay na ho natin sa Saturday. Tama? Sa Friday, meron na.
sa mga outreach natin, tama? Sa East at saka sa Letre. So mamimigay po tayo nito. Actually, sobrang dami ng laman ng box. Lalo na ngayon, ang bigat. So posibleng ang isa nito, may lamang hollow blocks, di ba? O kaya graba. Ang bigat eh. Dami. Actually, marami siyang laman talaga. Blessing po yan ng Panginoon. Ano po? And Lord willing, by February, meron ho ulit tayong ganitong mga boxes para ho sa mga bata ulit. Pag-pray natin. Ayan po, galing sa OCC. Sa summer, we have 150 boxes. Okay? So, mas marami po roon. Kasi doon po ako coordinator. Hindi po rito. Kaibigan lang po natin talaga yung mga coordinators dito. Kaya, binigyan ho tayo ngayon. Special box po ito. Wala ho yan sa regular season. Special box po ang tawag namin dyan. Kaya binigyan tayo ng 100. Okay? By February, Lord willing, meron ulit tayo another 100. Sa summer, 150 ulit. So, ganun po ulit. Kaya, sama nyo ho sa prayer na sana talagang patuloy tayong, kumbaga, biyayaan ng OCC ng ganito pong mga gift sa mga bata. At sana marami mga bata talaga ang mawin sa Panginoon at pamilya na makakilala sa ating pong Panginoon. Okay po? So, yan ho yung mga magandang isama natin sa prayer. Yung tagumpay ng celebration sa Sunday, at saka yung sa mga bata, at yung youth retreat, at saka yung ating pong year-end celebration. Okay po? So, sige, tayo po tayo. I will close in prayer. And then, punta kayo sa inyong mga group at ipag-pray natin itong mga bisita natin. Nakakatuwa na kasama natin sila. Okay? So, let's pray. Lord, salamat po sa natapos na service ngayon pong gabi sa prayer meeting. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapalang ipinagkaloob sa amin. Patuloy kang kumausap, kumilos sa buhay ng mga kabataang ito na bisita namin. Iligtas mo po ang kanilang mga kaluluwa. Bigyan mo sila, Panginoon, ng dakilang regalo na sa iyo lamang po nila masusumpungan. Panginoon, gabayin mo po ang bawat kapatiran. Pagpalain mo po ang aming napakinggang mensahe. Tunay na ikaw po ang aming mapasalamatan sa lahat ng blessing na ipinagkaloob mo po sa amin. O Diyos, sa iyo po namin binabalik ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So go to your group. I-guide natin yung mga bisita. And then, please, isama na sa prayer. Pag-pray natin si Ate Ma.